Kapaskuhan ay tinatiribo natin ang kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria, at Jose. Na ito po ay alam na alam ng mga Pilipino. Kasi pagka nagugulat, pinabangin po natin ito. Nasabi po natin, Jesus Maria Jose. Yun po yun, Jesus Maria Jose. Jesus Maria Jose. Ilan po natin. Pero yun po yung ating nababanggit. Pero ang magandang bigyan ng diin po dito, ito po, banal na mag-anak. Hindi po sinabing perfectong mag-anak. Dahil wala pong perfectong mag-anak. Dahil bilang tao, lahat tayo may limitasyon. Lahat tayo may kakulangan. Kasi ang Diyos lang ang perfecto. Kaya bilang tao, meron tayong limitasyon. Kaya wala perfecto pamilya. Kahit po ang banal na mag-anak, nagka-problema din. Nagka-problema din. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo, tingnan niyo naman, sagol pa lang, gusto lang patayin. Sagol pa lang siya. Pinapahanap na siya ni Herodes dahil gusto siyang patayin ni Herodes. Dahil ang tingin po ni Herodes sa ating Panginoong Jesus ay kaabot sa trono. Dahil ang sabi, isinilang na ang hari ng mga Hudyo. Gusto lang ni Herodes siya hari. Ayaw niya mawala ang kanyang paghahari. Kaya gusto niya ipapatay ang bata. Sige niyo po yun, bata pa lang gusto niya patayin. Kaya ang anghel ay nagpakita kay San Jose sa panaginip. Ang sabi ko, dalhin mo ang mag-ina sa Ehipto. Wala po silang kilala sa Ehipto. Kasi bagong bansa po yun. Wala po silang makilala doon. Tapos pupunta sila doon. Hindi po nila alam kung hanggang kailan sila doon. Kasi sabi ng anghel, huwag kayong aalis na hindi ko sinasabi. Pero sinunod ni Jose na nakili sila sa Ehipto. Ngayon, nung namatay si Herodes, sinabi ng anghel, bumalik na kayo sa Israel dahil patay ng nagtangka sa buhay ng bata. Pero pagbalik po ni Jose, si Archelaus na anak ni Herodes ang bumalik. Kaya nagkapunta naman siya. Sinabi ng anghel sa kanya, doon na kayo sa Nazaret. Kasi sa Nazaret, doon ang bahay ng mahal na Virgen Maria. Doon po sila nanirahan. Kaya ang bata ay tatawagin Nazareno. Tingnan niyo po. Kahit sila ang banal na mag-anak, meron silang problema. Pero sa likod ng problema, nanatili pa rin ang kabanalan. Sa ating mga pagbasa, ipinakita po kung ano ang dapat gawin ng anak sa magulang, ng magulang sa anak, ng mag-asawa sa bawat isa, upang lalo magulanda yung samahan sa pamilya. Siguro panahin natin doon sa ating ikalawang pagbasa. Sinabi po, mga babae, asahok kayo sa inyong asawa dahil iyon ang layunin ng Diyos. Ibig sabihin, yung babae dapat pasahok sa mister. Kaya kung sa kasal, ang belo ng babae ay nasa ulo. Yung belo ng lalaki nasa balikat. Kasi ang lalaki ang ulo ng tahanan. At ang kinukuhang apelido ay yung apelido ng lalaki, hindi yung apelido ng babae. Kaya dapat natutuon yung pagpapasakop ng babae. Okay. Ngayon naman po sinabi, mga lalaki, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sarili.
Sabi nga po ni Robin, ang mga babae ay hindi inaaway at babae ay minamahal. Kaya marami siyang minahal ng babae. Pero, yun po sabi, mahalin niyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Walang magkakaway sa sarili. Pagka inaway mo sarili mo, tinamaan mo sarili mo, napakagaling mo. Isipin mo, inaway mo sarili mo. Ano mo, kasama susunod, tapos na magagaling yung mukha mo. Wala po nang away ng sarili. Kaya dapat, nandoon yung pagmamahalan ng mag-asawa. At ito po, madalas yung sinasabi sa mga mag-asawa. Mga mag-asawa hindi kayo perfecto. Sinasabi ko sa kasal, Mister, yung wala sa'yo namin isis. Isis, yung wala sa'yo namin Mister. Magtulungan kayo, huwag kayong magkumpetensya, huwag kayong magpagalingan. Dahil sa buhay ng asawa, walang hari, walang reyna. Dahil kayo mag-asawa ay hindi na dalawa, kundi iisa na lang kayo. Kaya dapat, maganda yung sa mahal na mag-asawa, nagtutulungan sila. Tapos sa aking ko nagpapasa, mga anak, igalang niyo ang inyong mga magulang dahil pagpapalain kayo ng Diyos. Sana unawain niyo siya kung ang kanyang mga isip ay nag-iiba. Tapos ito nasa kasibulan. Kasi kadalasan, dahil malalakas na tayo, pakiramdam natin, wala na kwenta yung mga magulang. Huwag naman po. Kasi may damdamin din yung magulang. Tandaan niyo po, sa lahat ng utos ng Diyos, ang ika-apat na utos ang may pangakong pagpapala. Ano po ba yung ika-apat na utos? Ibigin mo ang iyong pamatina at pagpapalain ka ng Diyos. Totoo po yun. Yun lang ang may pangako. Ang pangako ng Diyos, pag kamilahan mo mga magulang mo, pagpapalain ka. At isipin mo, kung ikaw ang anak, hindi marunong bumalang sa mga magulang mo, isipin mo, paano ka igagalang ng anak mo? Kung ikaw mismo hindi nagpapakita ng paggalang sa mga magulang mo, paano ka na igagalang? Hindi nakikita sa'yo. Pero may example po ako. Dahil ko na po ito, naalala ko lang po si bigla si Lola, saka po yung kanyang anak. Siyempre dahil yung bilang nanay, maraming iniintindi, yung kanyang nanay, medyo makapalimutin na nakakabasa na, kaya ginawa ko ng anak, sa halip na muha ng mga pita na babasagin, pinapakain na lang po sa bako. Sa bako po ba ng niyog, doon na lang pinapakain yung mga para hindi na mababasag. Isang araw, yun ang ako, nandun sa garden, naghahanap ng bako. Naghahanap ng bako, nakita ng nanay, anak, ano gagawin mo sa bako? Nag-iipon na po ako para pagtandaan yun, pero na kayong lalagyan. Tingnan niyo po, kasi yun ang nakikita. Kaya yun ang gagayahin. Kung ano ang tuturutin mo sa bata, yun ang gagayahin. Basta ito naman po, mga anak, ang ganda ng sinabi sa ikalawang pagbasa, yung uling salita, mga ama, huwag niyong pagalitan ng labis ang inyong anak. Okay, yung ano, huwag niyong pagalitan ng labis. Pwede mong pagalitan yung anak mo. Basta huwag kang sobra. Kasi po, kung hindi mapagalitan yung anak niyo, hindi niya malalaman kung ano yung tama at mali. Kaya okay lang na pagalitan niyo po yung anak niyo. Okay lang yun. Basta huwag lang lalabis. Paano malalaman ang tama at mali kung hindi natin siya pagsasabihan, kung hindi natin siya papangaralan? Kailangan po yun para matuto yung bata. Meron din po ako napanood ng video.
Yung bata, iyak ng iyak. Pero hindi pinapansin ng tatay. Kasi meron siya gustong pabili sa tatay. Ayaw bilhin ng tatay. Sabi po ng mga nakakakita, lapitan niyo na po, bilhin na yung gusto. Sabi po ng tatay, hayaan niyo po siya. Itigil din niya. Para malaman niya, hindi lahat ng gusto niya, makukuha niya. Kasi ang panakot ko ng mga bata ngayon, hindi siya titigil umiyak hanggat di mo binibigay. Kaya tuloy na napupunta sa isip ng bata, iiyak ko ng iiyak hanggang makuha ko yung gusto ko. Kaya tuloy yung bata, nasa isip kung ano gusto ko, makukuha ko. Kahit yung dalawa ng kapitbahay ko, pagka gusto ko, iyak na ako, makukuha ko yun. Eh kasi ito nasa isip eh. Tama ko yung tatay. Yan mo na. Hindi yan, tama namin yan. Hindi lahat ang gusto niya. Makukuha niya. Yun ang tamang pagtuturo. Huwag niyo po kusintayin yung bata. At ito po, para maging pala ng ating pamilya, tatlong halimbawa ng ugali ang sana makita sa ating pamilya. Una, sana huwag kayong makakalimutan sa Diyos. Palagi niyong uunahin ang Diyos sa inyong pamilya. Palagi ang Diyos ang obligasyon at sentro ng inyong pamilya. Ikalawa, sana mag-unawaan at magtulungan ang bawat miyembro ng pamilya. Mawala na sana yung sibling rivalry. Hindi mo kakompetensya ng kapatid mo. Dahil ang kapatid mo, kakampi mo yan. Huwag kang pagkagalingan sa kapatid mo dahil magkakampi kayo. Ang problema, kung yung magkakapit ay nagpapagalingan, eh talaga yung problema. Hindi dapat ganun. Dapat magkakunawaan, magtulungan yung bawat miyembro ng pamilya. At ikatlo, malasakit sa kapwa-tao. Huwag niyo pong sabihin, maganda nga ang bahay mo pero wala ang kapitbahay. Aanhin mo yung magandang bahay mo wala ang kapwa-tao. Kaya yun ang tatlong katangian na sana makita sa atin na halimbawa ng banal na pamilya. Ang pag-ibig sa Diyos, pag-unawaan sa mga miyembro ng pamilya, at malasakit sa kapwa. Kung magagawa ko natin ito, sigurado ang pamilya natin hindi man perfecto, maganda at tanay dahil tumulad tayo kina Jesus, Maria Jose, ang banal na pamilya. Sana kayo rin. Amen.